Matapos pahintuin ang kaguluhan sa Gaza, nakatingin naman ngayon ang mga mata ni Donald Trump kay Vladimir Putin na para bang sinasabi, "Ano na, Putin?" Napakatagal na kasi ng gerang ito. Marami ng buhay ang nasayang. Pero hanggang ngayon ay tila wala pa ring napapatunayan ang Russia sa layunin ng kanyang invasion sa Ukraine. Dahil dito, isang babala ang pinakawala ni US Defense Secretary Pete Hegseth laban kay Putin na kung hindi niya pa rin ititigil ang walang saysay na digmaan, pagbabayarin daw nila ang Russia ng mahal. Tiniyak din ni Hegseth na si Trump, gaya ng ginawa niya sa Israel at Gaza, ang siyang tatapos ng matagal ng gera sa Ukraine. Now, if this war does not end, if there is no path to peace in the short term, then the United States, along with our allies, will take the steps necessary to impose costs on Russia for its continued aggression. If we must take this step, the U.S. War Department stands ready to do our part in ways that only the United States can do. War that started on President Trump's watch, but it will end on his watch. So let us seize this moment, strongly forge peace in Ukraine, and let's bring peace through strength. Ang mga statement na ito ay sinabi ni Hegseth nang siya ay dumalo sa pagpupulong ng mga leaders ng Europa, kung saan hinikayat din niya sila na patuloy na mamuhunan at gastusan ang depensa ng Ukraine. Kung matatandaan, inaprobahan ni Donald Trump ang pagdideliver ng mga armas sa Ukraine galing sa Amerika at ang mga Europeo ang nagbabayad nito. Mahalaga ito dahil kapag bumagsak ang Ukraine sa kamay ng mga Ruso, tiyak na malalagay sa panganib ang mga bansa sa Europa. At upang lalo pang palakihin ang pondo para sa Ukraine, nagkasundo ang mga bansa sa Europa na kunin na ang lahat ng mga naka-freeze na assets ng Russia sa mga bangko sa Europa. Assets na nagkakahalaga ng mahigit $140 billion. Iko-convert daw nila ito bilang isang loan na walang interes para sa Ukraine. Gusto naming mas mapakinabangan pa ang mga frozen assets ng Russian Central Bank para magbigay sa Ukraine ng karagdagang halos $140 billion na pautang na walang interes. Ang dagdag na pondong ito ay eksklusibong gagamitin para lamang sa mga kagamitang militar at ibibigay sa pamamagitan ng mga trenches. Layunin nitong matiyak na magiging matatag ang militar ng Ukraine sa loob ng ilang taon. Bukod dito, nagkasundo rin ang mga bansa sa EU na palakasin ang kanilang depensa sa Eastern Front para paghandaan ang posibleng pagsalakay ng Russia sa taong 2030. Kumpiyansa naman si Trump na mapapahinto niya ang gerang ito, lalo pa ngayon na nagpakita na daw ng suporta ang punong ministro ng India sa kanyang layunin. Malaki kasi ang papel na gagampanan ng punong ministro ng India para matapos ang gerang ito dahil ang India ang pinakamalaking buyer ng petroleum products ng Russia. Sa pagbili ng India ng mga produkto ng Russia, nadadagdagan din ang budget ng Russia para ipagpatuloy ang kanilang agresyon sa Ukraine. Pero ayon kay Trump, nangako daw si Prime Minister Modi na ititigil na nila ang pagbili ng Russian oil. So I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. Bukod sa India, umaasa din si Trump na ititigil na rin ng China ang pag-aangkat ng langis mula sa Russia. Now I got to get China to do the same thing. You know, that is relatively easy compared to what we just did over the last week in the Middle East. Middle East was 3,000 years, and we got it done. This is 3 years, and I think we'll get it done. Matagal nang pinagsasabihan ni Trump ang India na itigil ang pagbili ng langis sa Russia. Mula yan nang matuklasan niya na ito pala ang rason kung bakit tila hindi nauubusan ng bala ang Russia. Pero mukhang binaliwala daw ito ng India, kaya't nagdeklara si Trump ng trade war laban sa kanila. Pinatawan niya ng 25% na buwis ang lahat ng mga kalakal na galing sa India, bukod pa sa naunang buwis na naipataw na. Malakas ang paniniwala ni Trump
na kung hihinto ang India sa pagbili ng langis ng Russia, madali ring mapapahinto ang Russia sa pag-atake nito sa Ukraine. Kahapon ay nag-usap muli sa telepono si Trump at si President Vladimir Putin ng Russia. Inabot ng 2 oras at kalahati ang usapan. Ayon kay Trump, tinanong daw niya si Putin kung anong gagawin nito kung sakaling ipagamit ng US sa Ukraine ang kanilang mga Tomahawk missiles. Mga missiles na kilala bilang mahusay, mabilis at accurate na sandatang pandigma. Hindi daw pumayag si Vladimir Putin. Ang Tomahawk ay isang American-made precision weapon na may kakayahang umabot ng hanggang sa 2,500 kilometers. Sa ngayon, ang Ukraine ay nakakatanggap lamang ng mga missiles mula sa Europa na may maximum range na 300 km. Pero kung mapapasakamay ito ng Ukraine, kayang-kaya nitong patamaan ang Moscow, ang St. Petersburg at ang iba pang base militar ng Russia sa loob ng bansa. Mas maraming military sites din ng Russia ang malalagay sa alanganin. The West has only supplied Ukraine with weapons with a maximum range of 300 kilometers. A Tomahawk cruise missile fired from land or sea can travel 8 times that distance, up to 2,500 kilometers. Hindi kasi ito mga sandatang panlaban o battlefield weapon, kundi pawang mga strategic weapons. Kayang-kayang abutin ng Tomahawk ang Engels Air Base kung saan inilulunsad ng Russia ang sarili nitong mga long-range strikes. Kaya rin itong abutin ang isang pabrika kung saan ginagawa ng Russia ang libu-libong drones nila. Tiyak na babaguhin ng Tomahawk ang takbo ng digmaan pabor sa Ukraine sa oras na payagan sila ni Trump na makabili ng armas na ito. Pero hindi daw nagustuhan ni Putin at sinabing malaking eskalasyon yan sa gera kung papayag ang Amerika. I did actually say, would you mind if I gave a couple of thousand Tomahawks to your opposition? I did say that to him. I said it just that way. He didn't like the idea. Ang Tomahawk missile ay isa sa mga matagal nang hinihiling ni Zelensky sa Amerika para mas maging malakas daw ang opensiba ng Ukraine laban sa Russia at mas ma-penetrate pa nila ang mga pinakaloob na teritoryo ng mga Ruso. Sa katunayan, ito ang isa sa mga rason kung bakit bumisita ngayong araw si Zelensky sa White House para pag-usapan sana ang pagtetrade ng mga Tomahawk missiles ng Amerika kapalit ng mga drones na ginagawa sa Ukraine. Pero sa pagtatanong ng mga reporter kay Trump, tila naramdaman nilang mabibigo na naman si Zelensky sa kanyang request, lalo't nakapag-usap na pala si Trump at si Putin bago pa dumating si Zelensky. Madalas kasi ay tila nalalagay lagi sa alanganin ang mga request ng Ukraine sa tuwing mag-uusap si Putin at si Trump. Ayon pa kay Trump, naging maganda naman daw ang naging pag-uusap nila ni Putin sa telepono. Sa katunayan, nagkasundo silang mag-usap face-to-face sa mga susunod na linggo sa lungsod ng Budapest sa Hungary na i-host naman ni Hungarian Prime Minister Viktor Orban. Dagdag pa rito, tuwirang nagpahiwatig din si Trump na posibleng hindi niya ibenta ang mga Tomahawk sa Ukraine. Did you tell them about the Tomahawks? Did you discuss the Tomahawk missiles? Did you discuss? Well, we talked about it a little bit, didn't say much, but I do say to you, we need Tomahawks for the United States of America too. We have a lot of them, but we need them. I mean, we can't deplete for our country. So, they're very vital, they're very powerful, they're very accurate, they're very good, but we need them too. So, I don't know what we can do about that. Kanina ay dumating na sa Amerika si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. At gaya ng pinaniniwalaan ng marami, nag-usap siya at si Pangulong Donald Trump tungkol sa mga long-range missiles na alam naman ng lahat na ito'y patungkol sa Tomahawk. Matapos ang pagpupulong, tinanong ng media si Zelensky tungkol dito at ito ang naging sagot niya sa mga reporter.
Then we spoke about also about long range, of course, and I want not to make statements about it. We decided that we don't speak about it because nobody wants, this United States doesn't want escalation and etc. So this we will be out of the questions about it, out of the answers, sorry, about it. Kung susumahin ang sagot ni Zelensky sa media ngayong umaga, tila wala siyang masyadong detalyeng ibinigay. Bukod pa rito ay parang wala ring kahit katiting na tuwa na nakabakas sa kanyang mukha. Dahil dito, malakas ang paniniwala ng mga reporter at ng mga eksperto na hindi pumayag si Trump sa kahilingan ni Zelensky tungkol sa mga Tomahawk. Honest, it's good that President Trump didn't say no, but for today didn't say yes. Samantala, ganito naman ang naging sagot ni Pangulong Trump tungkol sa usaping ito. If you okay Tomahawks to Ukraine, what's going to happen if the United States is in a conflict and we need the Tomahawks? Do we have enough? That's the problem. We need Tomahawks, and we need a lot of other things that we've been sending over the last 4 years to Ukraine. We've been, we gave them a lot. Now we have a different situation. We send it to the European Union. They pay for it and all that, and they have plenty of money. But it's beyond the money. We need Tomahawks, and we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. It's not easy for us to give. You're talking about massive numbers of very powerful weapons. So that's one of the things we'll be talking about. Hopefully they won't need it. Hopefully we'll be able to get the war over with without thinking about Tomahawks. Tanong ngayon ng marami, ano bang nangyari? Noong isang linggo lang ay ginagamit pa ni Trump na panakot kay Putin ang pagbibigay ng mga Tomahawk kay Zelensky. Saying that you will speak to Putin first about Tomahawks? I might talk to him. I might say, look, if this war's not going to get settled, I'm going to send him Tomahawks. I may say that. Pero ngayon ay tila bigla-biglang nagbago ang tono ng lahat. Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba kasi ang napag-usapan ni Trump at Putin bago bumisita si Zelensky sa US? Napakahalaga ng Tomahawk para sa Ukraine. Naniniwala sila na sa lakas ng armas na ito, kayang-kaya nitong baguhin ang takbo ng digmaan pabor sa Ukraine. Bukod dito, bagaman libo-libo ang mga drones ng Ukraine, naniniwala pa rin si Zelensky na hindi sapat ang mga drones na ito para maipanalo ang gera. Para sa kanya, dapat magkaroon din ng mga long-range missiles ang Ukraine mula sa mga kaalyado nito dahil ang Russia ay hindi pinababayaan ng kanyang mga kaalyado pagdating sa mga long-range missiles. First of all, we need Tomahawks, and when we speak about long range, people have just to understand, we use thousands of long range drones, Ukrainian production, on military goals. But Russia uses not only drones of Iranian production, they uses and also their production. Be honest, they have their drones, but also they use missiles of Russian productions and missiles long range of North Korea production. Yan ang rason kung bakit nagtungo si Zelensky sa US para personal na kausapin si Trump tungkol sa mga armas na ito. Pero syempre, hindi yan lingid kay Putin. Alam ni Putin na pupunta si Zelensky at hihilingin ito o kukumbinsihin si Trump para magkaroon siya ng armas na ito. Pero sa pananaw ng Moscow, ang pagbibigay ng ganitong klase ng armas sa Kyiv ay parang pagbibigay ng posporo sa bata na nasa loob ng tindahan ng paputok. Napakadelikado at destabilizing. So ano ang nangyari? Tinawagan ni Putin si Trump at nag-usap sila sa loob ng 2.5 oras. Kung ikaw ay isang matalinong nag-aanalisa ng mga pangyayari, alam mo na siguro kung anong pinag-usapan nila. Siguradong hiniling ni Putin kay Trump na huwag ipapagamit sa Ukraine ang mga Tomahawk missiles. Dahil kung hindi, malaking hakbang ito para lalong lumala ang gera. Pero ayon kay Zelensky,
Natatakot lang daw si Putin sa armas na ito. It's very sensitive for Russians. They afraid that United States can deliver Ukraine. I think that Putin afraid that United States will deliver us Tomahawks. And I think that he really afraid that we will use, and he knows what military goals, we know where they are, where the military goals of Russia, and he afraid that we can use it. And that's why para naman sa mga eksperto, wala daw talagang malaking pagbabago na magagawa ang Tomahawk para sa takbo ng gera. Pero sa politikal na aspeto, kung ipapagamit daw ito ng US sa Ukraine, tiyak na katapusan na ng katiting na relasyon sa pagitan ng US at Russia. Small number of any missile, and I suspect the number the US can provide Ukraine will be quite small, is not going to change much militarily. But yes, politically, the importance of committing a strategically significant capability to Ukraine would represent effectively the death of détente between the US and Russia. Ayon kay Trump, naging produktibo daw ang pag-uusap na yon. Kaya marahil, alam nyo na kung anong naging sagot ni Trump. Hindi nito ibebenta ang mga Tomahawk sa Ukraine. Pero may napansin ang ilang mga analyst tungkol kay Putin at kay Trump. Kapag daw nape-pressure si Donald Trump dahil sa katigasan ng ulo ni Putin, nagbabanta daw si Trump ng mga matitinding threat laban sa Russia. Ang gagawin ni Putin, kakausapin niya si Trump. At kapag nag-usap na silang dalawa, lagi daw sinasabi ni Trump na naging maganda ang usapan. Pero pagkatapos nun, balik na naman si Putin sa kanyang katigasan at agresyon. Lagi daw ganito ang nangyayari. The pattern here has been that every time Trump gets frustrated with Putin's refusal to end the war and continued maximalist demands, he starts talking about ramping up pressure. And then he engages with Putin, who promises progress. And he says, oh, this is very constructive, very productive. And then they try to meet or they try to negotiate. And then Putin backs away, doesn't actually do anything, maintains his maximalist demands. But that crescendo of effort building up to more U.S. pressure has been dissipated.